Hello mga Papa, what's up? Kakonvoy King, Papa Bench is back. Yan, so our videos for today mga Papa, no? Ngayon, ituturo ko sa inyo yung safety procedure para doon sa pag-hook or pag-unhook or yung pag-couple and decouple ng ating trailer. So let's go mga Papa, ituturo ko yan sa inyo. So ayan na yung truck natin mga Papa, no? Inilapit ko na siya doon sa trailer natin, itinutok ko na siya, at ito naman yung naka-label pa siya, yung suspension niya naka-label pa, so kailangan natin siyang ibaba natin siya ng sagad. Kunin natin yung keypad na cellphone, cellphone, remote pala ito, remote. So dahil nasa likuran yung suspension niya, ito muna yung likod ang pagganahin natin. Ay, ayaw umilaw. Dali, switch on muna natin yung susi. Ayan, naka-switch on na yung susi. Yun, umilaw na. So pindutin natin tong, ayan, itong baba para bumaba siya ng sagad. Ayan, nakababa na siya ng sagad. Balik na natin tong remote. Ayan. So let's go. Ayan, ngayon i-atras na natin siya. Nakababa na siya ng sagad, yung kanyang suspension nakasagad na. So i-atras na natin siya ngayon doon sa trailer. Ayan. Ayan, nakatras na. Ayan siya mga Papa, no? Nakapasok na siya. Kung mapapansin natin, hindi pa nakalapat yung fifth wheel doon sa pinakailalim ng trailer. So meron lang siyang pagitan doon sa kanyang kingpin. So pinaka-importante Papa, wag natin siyang iatras ng sagad. At hanggat maaari ay mag-space tayo ng at least 1 meter space. Wag natin siyang iatras ng sagad. Tapos ngayon kukunin ulit natin itong si remote. Ayan. Ayaw naman yung umandar. So switch on ulit natin yung susi. Ayan. Yun, nagkulay-pula na. Tapos ngayon pindutin natin tong up, isagad na natin siya. Isagad na natin. Ayan. Lalapat na siya ng sagad. So nasa sa inyo, pwede nyo isagad, pwede rin namang hindi. So sa akin kasi hindi siya ganong sagad, umangat lang yung kanyang landing shoe ng trailer. Ayan. So ngayon mga Papa, first is yung safety lock ng trailer. Ayan. Check natin yung trailer kung ito ay naka-safety lock. So ngayon naka-safety lock na siya mga Papa, no? Naka-safety lock na siya. So balik na tayo doon sa mga hose, mga 7 ways. Saka natin siya ngayon ikakabit. Ayan. Importante meron tayo laging gloves. Malaga ang gloves. Yan, ikakabit na natin siya dito. Diyan. Kaya naman importante meron tayong space dyan at least 1 meter para tayo ay magkasya na pumasok doon sa loob. Dahil pagka hindi ka nagbigay ng space at diniretso mo na siya ng pagsalpak, hindi ka na makakadaan dyan sa loob. Dahil dito sa Europe merong standard na sinusunod.
hindi ka na makakapasok dyan dahil masikip na. So kailangan mo ng space at least 1 meter, at saka importante yung ilalim ng fifth wheel, at saka yung ilalim ng trailer ay naglapat na sila for safety, para doon sa kingpin, in case of emergency, safety ang driver. Halimbawa, hindi natin masabi, although safety na lahat, hindi natin masabi na ang aksidente, baka mamaya hindi pa nakalapat yung fifth wheel doon sa trailer, tapos umakyat ka doon sa taas sa likod ng traktor mo at hindi sinasadyang aksidente, biglang gumalaw itong trailer at umusad doon papunta sa'yo. So naipit na yung driver. So for safety reason, kailangan maglapat yung fifth wheel at saka ilalim ng trailer, at saka naka safety lock na yung trailer mo. So let's go, kabit na natin. So ayan na mga papa, no? Nakakabit na yung mga hose and wiring natin. So ang ating gagawin ay iangat muna natin yung landing leg nya. Ayan, yung leg nya iangat natin. Nakalapat pa yan siya sa semento. Iangat natin siya at least 1 inches. So iangat natin siya at least 1 inches para pag sinalpak mo na yung tractor doon sa trailer, hindi siya, yung kanyang landing show ay hindi masisira. So iangat na natin siya. So ayan, nakaangat na siya mga papa, no? Ayan, no? Nakaangat na siya at least 1 inches. So iatras mo man yung tractor mo doon sa trailer, i-connect mo na siya, at pag kumapit na yung kanyang kingpin, hindi masisira yung kanyang landing show. So let's go. So ayun mga papa, no? Nakakunik, ano na siya. So i-atras natin, i-connect na natin. Kailangan maramdaman natin na nag-lock na yung fifth wheel doon sa kingpin. Ayan. Atras natin. Atras. Ayun, narinig nyo ba yun? Diba? So ang gawin natin dyan, at kahit naka-lock na siya, naramdaman na natin na naka-lock, i-atras ulit natin, tapos i-abante natin. Ayan. So make sure na talagang siya ay naka-lock na. So hindi siya gumalaw mga papa, no? So ibig sabihin, naka-lock na talaga siya. So next ulit, next. Ayan. So nasa baba na ulit tayo mga papa. I-make sure natin na talagang siya ay nag-lock na. Yung bogie natin nakaangat yan kasi wala naman tayong laman, pero pag tayo ay tumakbo na, ibababa na natin yan habang tumatakbo. So ito namang bogie natin, pwede natin iangat yan habang nagdadrive pagka tractor lang. Pero pag may trailer habang nagdadrive, kailangan nakababa yan silang dalawa parehas, kahit walang laman ang trailer. So make sure natin mga papa, no, kung ito ay nakalock. So yung kanyang safety lock, ayan, ito, nakalock na siya. Pag hinila natin dito ay talagang nakalock na siya. Tapos pinaka safety yan talaga, silipin mo rito. Yan, silipin mo. Ayun, medyo malayo nga lang. So kita mo na doon yung kingpin na nag-lock na talaga siya. So nag-lock na. Ngayon ito naman siyang landing leg niya ay itaas na natin. So safe siya mga papa, di ba? Tingnan mo yung landing show niya, hindi man lang siya yumuko, hindi man lang siya lumuhod. So ganun ang tamang procedure ng pagpupul ng trailer para doon sa safety ng driver at saka safety na rin ng trailer. So next, ngayon ang next natin mga papa ay dito na tayo sa yan, sa safety brake ng trailer. So ngayon dahil safety na lahat, naka-hook na, i-release na natin. Ayan, i-release na natin siya. See, ngayon ang next naman natin ay i-level na natin itong kanyang
suspension. Ayan, i-level natin yan dahil nakaangat pa yan. Kunin ulit natin yung remote. Ayan, si remote. Bagay dito, pwede mo na siyang pindutin itong green para mag-level. Hindi pa kasi naka-off na naman yung ignition. Ang kulit na ignition no? Ayan. Pwede mo itong pindutin. Itong green lang para mag-level siya. Yan. Yun, umilaw na. Yan, itong green lang. Tapos bababa na siya. Ayun, naka-level na siya mga papa. Okay na siya. Pwede mo na rin i-off ito. Yan, naka-off na. So, ready to drive na tayo. So, ayun na nga mga papa, no? Ayan yung ating isang trailer, yung link natin. Ay, iniwan kasi natin dyan yan. So, binalikan natin ngayon. Medyo hapon na. Medyo unti-unti nang dumidilim. So, ngayon, ituturo ko na yung pag-decouple naman ng trailer. Yung safety procedure ng pag-decouple ng trailer. So, ayan. Nakaparada na tayo. So tara, let's. At ayan na nga mga papa, ano, kunin ulit natin itong ating keypad na cellphone na remote. Ayan, umilaw na siya. Ang una natin gagawin ay iaangat natin yung suspension, yung pinaka airbag nya. Iaangat natin yan. Ayan, pindutin lang natin tong up. Aangat na yan siya. Ayan, nakaangat na. So, balik na natin to doon. Mamaya natin yan patayin kasi kailangan pa natin yan. So, ngayon mga papa, ang sunod natin gagawin, tama, masikip dyan, hindi tayo magkasya, di ba? Sunod natin gagawin ay ang safety. Safety first. Importante unahin lagi ang lock. Ayan, yung lock ng trailer. Ayan, safety na siya kasi nakalock na yung trailer na. Yung trailer brake niya nakalock na. Ayan, safety na siya. So let's go. Dito naman tayo ngayon sa ating landing gear natin. Ayan, nakaangat pa yung leg niya tsaka yung show. So ibababa natin siya ulit. Ibababa natin siya pero hindi natin siya pwedeng ibaba ng todo. Mag-iiwan ulit tayo dyan ng 1 inches. Wag lang siyang sumayad doon sa semento. Ayan, isa pa. Ayan. So, medyo nakaangat pa yan siya. Yan. Para pag arangkada natin, pag narangkada natin ng konti, ng 1 meter, hindi siya masisira yung kanyang show. Hindi masisira, hindi siya luluhod. So ngayon, bunutin na natin tong ating lock sa kingpin. Bunutin na natin yung mga pala. Yan ang sunod natin gagawin. Ayan, nakabunot na siya. Ayan. So ngayon, iarangkada natin yan siya ng 1 meter. Para let's yung link natin. Ayan, abante natin ng at least 1 meter. Okay. Baba na ulit tayo. Ayan mga papa, no? So maluwag na siya. Kasya na tayo dyan. Kasi nakarangkada na siya. At nakahugot na rin siya doon sa kanyang
kingpin. Ayan, nakahugot na siya. So akyat na tayo dyan para tanggalin na natin yung mga hose na yan at saka mga wiring. Tanggalin na natin yan. Yeah. Ayan mga papa, dahil natanggal na siya, ayan, dahil natanggal na siya, balikan naman natin ulit ngayon yung ating landing gear natin. Ayan, kasi nakalapat na yung nakababa na ng konti yung landing show. Ngayon ibababa na natin siya ng sagad. Ayan, ibababa natin siya, ilalapat na natin siya doon sa ground. Ayan, ayan, nakalapat na siya mga papa, no? So safe na yung show, hindi na siya masisira. Ayan, hindi na siya luluhod. Although nakalapat pa rin din yung fifth wheel doon sa ilalim ng trailer. So ang gagawin natin dyan, ibababa natin. Ayan, halika na K-pad. Ang gagawin natin kay K-pad, yan, ibababa natin siya ng maximum or hanggang humiwalay yung fifth wheel doon sa ilalim ng trailer. So ibababa natin siya. Medyo may kabagalan nga lang. Ayan, humiwalay na siya mga papa. So dahil humiwalay na yung fifth wheel doon sa ilalim ng trailer, so hindi ko na siya binaba ng sagad. At least humiwalay na siya doon, so ibig sabihin safe na ang driver at saka safe na rin yung trailer natin at saka yung landing show natin. Kahit iarangkada natin yan, yung landing show hindi siya magagalaw. So ganun po yung safety procedure kung paano mag unhook at hook ng trailer. So ibalik natin itong mga papa, itong K-pad nating gamit. Itong remote natin. Ayan, i-off na natin siya. Ayan. So yun lang mga papa, no? Ayan, okay na, at least safe na. So pwede natin kunin yung ating isa pang trailer. Okay, kakabit naman siya natin siya dyan. Safe na siya, di ba? So ayun na nga mga papa, no? Unti-unti nang dumidilim. Mapula na ang mukha natin, para tayong alien. Hindi, kasi nag-aagaw na yung dilim sa liwanag eh. Ano na kasi 4:27 na rito ng hapon. So ayun na nga mga papa, no? Katatapos lang natin mag-hook and unhook ng ating trailer, yung safety procedure. So kaya ko naman pinapaliwanag sa inyo kung bakit malaki yung pagkakaiba ng lagi-lagi nating ginagawa doon sa itinuro ko. Dito kasi sa Europe, once na ikaw ay nakapag-actual training, ang kauna-unahang ituturo sa iyo ay ang safety. Yung safety ng driver. Yun ang ituturo sa iyo, yung safety mo. Kaya kagaya ng ginawa natin kanina, unang-una kailangan talaga naka-safety brake yung trailer natin. Kasi merong iba na ginagawa nila ay hindi naka-safety brake ang trailer. Tapos basta na lang ikinabit yung hose ng supply ng hangin. Siyempre pag pasok ng supply ng hangin, tapos hindi naka-safety brake yung trailer mo, pag pasok ng supply ng hangin, malakas yan, bubuka kaagad yung preno mo. Pag buka ng brake ng trailer, may posibilidad na umatras or umabante kung yan ay palusong. So aksidente ang aabutin. Yun yung safety reason kung bakit kailangan naka-safety first
naka safety brake first ang trailer bago ka magkabit ng supply ng hangin. Yan, yun yung pinaka safety niyan. Meron din kasing iba na ang ginagawa hindi inaangat yung, hindi nilalapat mo na yung fifth wheel doon sa ilalim ng trailer. So kung demoli man yung ating trailer, kailangan natin ng ang landing gear natin ay ibaba para maglapat. Huwag tayong magkakabit ng hose ng supply ng hangin, huwag tayong magkakabit ng mga yan hanggat hindi naglalapat yung fifth wheel at saka yung ilalim ng trailer. Dahil in case of emergency, kahit pa sabihing naka-safety lock ang trailer, once na nagkabit ka ng hangin at hindi nakalapat yung fifth wheel doon sa trailer at nagkabit ka ng hangin, hindi masabi ang aksidente. Hindi natin masabi na mamaya bigla pa lang may gumanon doon sa preno mo at bumuka yung preno pagpasok ng hangin, tapos umabante. Pag abante ng trailer, hindi nakaharang yung kingpin doon sa fifth wheel dahil nakaangat siyang ganyan, pak, durog ang driver. So yun ang itinuturo dito. Pag ikaw ay nakapag-actual na training dito sa Europe, yun ang itinuturo. Kauna-unahang itinuturo yan ang safety ng driver. So nasa kapukiran na tayo kaya madilim na. So yun lang mga papa, no? Sana ingat lagi and safety first. Ingat and God bless.